Magandang araw, Infantanyans! Bilang parte ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika, halina at samahan niyo akong gunitain ang kasaysayan kung paano nga ba napagpasyahang sa buwan ng Agosto ipagdiriwang ang Buwan ng Wika. Alam niyo ba na bago pa man maging isang buwan ng pagdiriwang na ito, ay isang linggo lamang ang selebrasyon nito noon? Kaya ito ay tinawag na Linggo ng Wika. Nagsimula ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika batay sa kautosang tagapagpaganap bilang 35 noong taong 1946 sa ilalim ng panahon ni Pangulong Sergio Osmeña, kung saan Marso 27 hanggang ikadalawa na araw ng Abril ang pagdiriwang nito upang bigyang pagpapahalaga ang kaarawan ni Francisco Balagtas tuwing ikadalawa na araw ng Abril. Ito rin po ay linsunod sa Batas Commonwealth bilang 570 ni Pangulong Manuel L. Quezon na naglayong isulong at itaguyod ang wikang pambansa na kinikilala bilang wikang Filipino. Nang dumating naman ang taong 1954, binago ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Ito ay naiurong mula ika-29 ng Marso hanggang ika-4 na araw ng Abril upang magunita pa rin ang kaarawan ni Francisco Balagtas na nasa gitna ng mga araw ng pagdiriwang. Isang taon naman matapos ang pagbabago, ginawa namang mula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Sa pulsa pagdiriwang ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang ama ng ating wikang pambansa. Layunin din ng pagbabagong ito na bigyang pagpapahalaga ang ambag ni Quezon sa paglikha at pagpapalaganap ng wikang pambansa. Ngunit hindi nagtatapos ang pagbabago ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Sa taong 1977, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamamagitan ni Pangulong Fidel Ramos. Ipinaalam niya na simula sa taong iyon, ang buwan ng Agosto ay magiging pagdiriwang na tinatawag na Buwan ng Wika. Sa loob ng buong buwan, ipinagdiriwang natin ang kahalagahan ng ating wika at kultura. Sa bawat pagdiriwang ng Buwan ng Wika, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na palakasin ang ating pagmamahal at pangunawa sa wikang Filipino. Ipinapakita natin sa bawat henerasyon ang halaga ng wika bilang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng tradisyong ito, asahan nating mananatili ang diwa at pagmamahal sa ating wikang pambansa sa mga susunod pang henerasyon ng Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay tungo sa pag-unawa sa kasaysayan ng Buwan ng Wika, tandaan natin na ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang isang pagkakataon para mas maging makabansa, kundi isang panata upang isulong ang ating wikang Filipino at ipakita ang halaga nito sa ating lipunan. Sa pagkakaisa at pagmamahal sa wikang ito, patuloy nating ipagmalaki ang pagiging Filipino at magtaguyod ng pagbabago para sa ating bansa. Maraming salamat sa pagtangkilik sa paglalakbay natin ito tungkol sa kasaysayan ng Buwan ng Wika, isang pagpupugay sa mga bayani ng ating wika at kultura at sa lahat ng mga Pilipinong patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating pambansang wika. Mabuhay ang Buwan ng Wika, mabuhay ang wikang Filipino!